So number 4 po is regular na pag-iihersisyo na kakapag pa-boost ito ng well-being ng mood ng isang tao, na nakakatulong ito na magkaroon ng magandang tulog sa gabi. And hindi lang po physical ang pinalalakas ng pag-eehersisyo, but also mental sa isang tao. I am not a kind of person na pupunta sa gym at magbubuhat ng mga ng mga heavy equipment like example dumbbell, barbell and so on. Yung ginagawa ko pong pag-eehersisyo is yung walking and jogging, and more on kasi ako nature. Mas gusto ko kasi sa nature. And kasi kapag nasa gym ka po, of course it's isolated. Kapag nasa nature ka and you're doing walking, marami kang nakikita and nai-expose mo yung sarili mo sa ibang tao. Nai-expose mo yung sarili mo sa nature. And yun ang gusto ko. And hindi lang po siya nakakapagbigay ng benefits sa physical, but sa mental talaga. It is really help a lot. And I love it. And minsan kasi nagwo-walking kami, sometimes it's 3 kilometers, and I feel satisfied. I feel good. And ang kaibahan kasi dito sa Belgium kasi more on kasi dito is forest nature. So maganda talagang maglakad-lakad dito kahit kahit gabi. Mayroon pa rin kaming nakikitang mga mag-asawa na naglalakad sila, mayroon lang silang flashlight, even also winter. Kasi syempre, kapag winter dito po, kumbaga mga 4 or 5, madilim na. So, yung iba nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng feeling down kasi nga, yung light talaga. Importante talaga sa atin pagiging isang tao yung light. Kasi may mga time talaga dito na matagal yung light. So kahit mga 7 in the morning, feeling mo gabi kasi sobrang dilim. And then yung katawan mo, it feel confused kasi syempre sasabihin mo na umaga na, bakit madilim pa. So I feel that too. I feel that. So, ako, mas ini-enjoy ko talaga sa nature, walking nature, compare na, heavy equipment na mag-barbell, all kind of equipment na makikita mo sa gym, which is, makakatulong naman po yun. Pero, as a person po na mayroon po akong mental disorder, mas gusto kong maglakad-lakad sa forest or like open public place. Mas gusto ko talaga nung ganun kasi more on kasi ako mga tao. Gusto ko kasing makasalamuha yung ibang mga tao or whatsoever kung anong lahi ka pa. And for me, it doesn't matter kung anong lingwahe. As long as you speak English, as long as you speak English or Netherlands, it doesn't matter. So ako, I love being surrounded with people, and I feel comfortable when I see people. And kasi it also helps your well-being, and it helps to me because before I go to sleep, I feel more relaxed, and all the thoughts na pumapasok sa aking utak, sa aking isipan, it's gone, kumbaga. Kasi syempre habang naglalakad ka, yung mga iniisip mo na yung trouble na pumapasok sa yung utak, it's all of that, it's gone, and it helps. I take it from me kasi yun ang ginagawa ko po. And then number 5 po is journal therapy. Ito po yung pagsusulat po ay isang therapy po, at malaking benepisyo po ito lalo na sa well-being ng isang tao. Ayon sa mga mananaliksik,
ang pagsusulat ay nakakapagpababa ng stress, anxiety, at nakakapagpagaan ng ng mga sintomas at tulad ng pagluluksa, kalungkutan at trauma. 100% agree ako dito kasi ito po yung ginawa ko nung kasagsagan ng aking PTSD. Kasi yung PTSD po is yung post traumatic stress disorder. Akala ko po sa mga military lang na galing sa gera, nagkakaroon sila ng war shock. Akala ko doon lang nakukuha yung tao nung PTSD. Hindi pala. Kahit ordinaryong tao ka lang, makakaranas ka pala ng PTSD. So ako, nakaranas po ako ng PTSD after sa panganganak ko po. I was diagnosed and nagkaroon din po ako ng suicidal. And na-diagnose din po ako na may panic disorder. So, yung pagsusulat po, malaki po yung naging benepisyo sa akin at naging daan din po sa akin sa aking recovery. Hindi lang po sa pagtitake ng antidepressant pills. May mga tao na sinasabi na, bakit nag-take ka ng antidepressant pills? Alam mo ba na nakaka-addict yan? Magdidepende ka lang. All of that is, hindi po yun totoo. At kung yun ang naririnig mo sa ibang mga tao, well, yun ang kanilang spread nila. So, yung ibang tao, ayaw mag-take ng antidepressant pills. Kasi nga, yung iba is undenial. Yung iba sinasabi na, I don't need it. Kasi hindi naman yan makakatulong. Kasi bakit? Bakit mo nasabi na hindi makakatulong? Because you heard about it, about negative sa ibang tao. So, ako naman kasi, my husband, he also take that antidepressant. And dito sa Belgium, it is not, shame to take medication or to go to psychiatrist. Well, they still have people na tatakot or nahihiya sila na pumunta sa psychiatrist or mag-take because the people also think even here na ayaw nilang mag-take ng antidepressant pills kasi natatakot sila na magdepende. Well, nasa sayo, nasa tao kung magdedepende ka. Like what I said, journal, it helps a lot to me kasi na-i-express ko yung aking emotion, yung mga nararamdaman ko, yung trauma na i-stuck sa akin. Kasi nung time na yon, kasagsagan back 2016, yung counseling ko is since I start taking a medication, naging 1 month. So every month ako pumupunta and it's not all of it na naaano ko, kumbaga na ilalabas ko sa counseling. And yung ginagawa ko talaga is sinusulat ko. Well, yung pagsusulat ko po, gawain ko na talaga yun since when I was teenager. Kasi if I feel like sad or angry, I just write it down. And of course, I didn't know that this is therapy, yung pagsusulat. So, I told that to my psychiatrist. I said, yeah, Doc, ito yung ginagawa ko. Nagsusulat po ako. And he says, that's really good. Kasi naano mo, kumbaga nalalabas mo siya sa ibang pamamaraan. And then, mayroon kasi akong sinasabi na ang tawag nito yung temper. Hindi ko makontrol yung temper ko. I have a temper na madali akong magalit. And sa pagsusulat, doon ko inilalahad yung emotion ko, yung sakit, yung mga gusto kong sabihin sa taong nagagalit ako. Well, in reality, hindi mo naman yun masusuntok or hindi mo naman yun mailalabas kasi sometimes words also hurt people. And ako kasi as a person na may mental disorder, I'm always thinking what other people gonna feel. So ako, I'm always careful. So much better na isinusulat ko kasi yung pagsusulat, guys, hindi naman yan aaray. Kumbaga, they can listen but they cannot talk to you back. So yun ang gusto ko talaga. And lalo na kung walang professional na support at gamot, hindi ka talaga makaka-recover. So ako kasi yung ko talaga, yung kaso ko is PTSD and suicidal and panic disorder. Well, naririnig ko lang po ito sa ibang mga tao, but kapag ikaw na po yung nandyan, kapag
kapag ikaw na talaga ang nakakaranas, iba pala yung impact. And of course, I am not ashamed with that. I am not ashamed na nagkaroon ako ng ganito. In fact, I am happy because I am happy that I have this. I am happy because I can share with other people na they are very silent. Akala nila na walang may nakakaintindi sa kanila. Akala nila nag-iisa lang sila. No, hindi po kayo nag-iisa. You just have search and seek professional or find some people that na mailalabas mo yung yung emotion mo, yung mga gusto mong sabihin, or like what I said, pagsusulat, kasi doon mo maibubuhos lahat. At believe me or not, makakaramdam ka ng kaginhawaan, especially in your well-being. And kumbaga, it makes you release everything, yung mga pinapasan mo sa looban mo. So, thank you so much. I hope na nakapagbigay ako ng motivation sa mga taong makakapanood sa akin ng video, at yung mga taong nakakaranas ng ng depression, ng anxiety. Well, hindi po kayo nag-iisa. And if your anxiety na nakaka-bother na po yan, well, please seek professional help. And mas mainam talaga na galing sa isang professional, galing sa lisensyadong psychiatrist or psychologist na kung ano yung mga gagawin mong hakbang. And thank you so much for supporting my video. Thank you.